じゃあ、皆さん始めましょう。So, pattern number 10 na tayo. Okay. So, sa mga parang mga bago pa lang, pang number 10 na tayo,皆さんha, yung 1 to 9, panoorin nyo lang sa YouTube na ano, in-upload na namin. In-upload ko na yung saan doon. Hanapin nyo lang doon,皆さんha. So, sa number 10 na tayo. So, verb dictionary form. Itong verb dictionary form na,皆さんha, ibig sabihin niya. Saan tayo sa ito natin. Verb dictionary form. Ganda lang. Form. Yan. Verb dictionary form. No. Siyempre, yung narami na sa kasali dyan. Lagyan ko para parehas. Yan. Nara. So, na-discuss na sa for dati to, yung nara is if pa din to minasang. Pero yung nara na to, minasang na if, ito naman yung pag magbibigay ka ng, ano, ng advice. Ito. Provide advice or make suggestions. Okay? Like an if clause. So, if pa rin naman siya minasang, yung pattern natin na to sa nara. Pero, if na yan, yung main clause natin dyan na susunod dito sa nara, usually mga advice. Ano ba yung mga pattern natin for advice? Mga suggestions. Mga tahoga, mga ganyan. Ides, nananiga, ides, nohoga, ides. Mga ganun minsan na pattern natin. Tara, ides, ba, ides, mga pattern na yan. Basta yung mga mag-advise or mag-suggestions ka. Okay? Pag noun naman, naraang ilalagay nyo. Noun, narala siya minasang ha. Then kung makikita nyo dito yung noun, no, dictionary form no. So, omittable yan. So, dito, pag lagyan nyo na mas ma-emphasize lang yung verb natin dito. Adding ano to become no, nara, add more emphasize. Okay? Yes, yun. So, pwedeng mawala yan, pwedeng meron. So, tignan na yung first example natin, minasang. Taiwan ryoko ni iku nara. So, yung na natin, if yan pa rin naman, di ba? So, if pupunta para mag-travel sa Taiwan. So, dito, minasang, yung if natin yan, if or in the case that, so in the case that napupunta sa Taiwan para mag-travel, o kung sa atin kasi, then, nakalagay dito, set limits, ibig sabihin. So, yung condition natin dito, yung pagpunta mo lang sa Taiwan, minasang yung ina niya dito, ha? Then, yung follow dyan, yung i-advise mo, okay? Ano yung i-advise mo dito sa sinabi niya dito, minasang? Nagyatin ng nara. Okay, so, for example yan, 11月が一番いいと思いますよ. So, ibig sabihin, minasang, ano yung sinuggest niya? 11月が一番いいと思います. I think, mas okay, pinaka-okay yung November. Bakit niya sabing pinaka-okay yung November dyan? Anong connection dito, minasang? Siguro, yung sa Taiwan, minasang, yung month ng November, yung may pinakamaganda, pwedeng pinakamaganda yung climate nila, yung season doon, or madaming mga activities doon, mga events sa Taiwan. Bakit niya sinabing Juichigatsu yung pinaka-okay na pumunta, minasang? Tadya ba? So, kahit wag mo lang sabihin yung iko dito, minasang, kasi yun na yung pinaka-topic mo dyan eh. Okay? So, if pupunta ka para mag-travel sa Taiwan, ito yung pinaka-okay. Or mas saka, minasang. So, mga ganun. So, depende, pwedeng ito omoimasu yo, itahog, pwedeng 11月が、一番、di ba, 11月に行った方がいいですよ. Pwede rin yung gawin, minasang. 11月がいいです. Mga ganun, shortcut lang, walang problema yun. Okay? That, next example, minasang, rombun. So, rombun is thesis, minasang. Thesis. Rombun no shiryo. Shiryo, minasang, materials. Okay? Shiryo. Shiryo nara. So, ibig sabihin, so, if ang pinag-uusapan natin dyan is ano, mga materials para sa rombun, okay? 図書館にたくさんありますよ. Or mas kami, minasang. So, yung pinaka-topic natin, if materials or about sa materials ng thesis, ano yung suggestion niya? Madami sa advice niya or suggestion, madami sa library, minasang. Nagagets ba yung pattern natin na ito na minasang?
So, yung if na to, then followed by mga advice, suggestions dapat, Idas ka, minasang. So, syempre, yung ibibigay yung advice dyan, naka-fix lang kayo dito. Okay? Kung sino yung nilagyan natin ng nara. For example, dito rin sa conversation, sabi ni Isang, Kondo, Amerika ikundes. Next time, pupunta akong Amerika. Then, sore nara. So, if that's the case, parang ganyan pinakami ng sore nara kasi natin. So, yung sore, anong tinutukoy ng sore dito, minasang? Yung pagpunta ni Isang sa Amerika. So, hindi niya na binanggit niya na instead na sabihin niya, Amerika ikunara. So, pwedeng shortcut yan pag conversation. Sore nara. Nakagad sa minasang, yung sore nara natin dito. Instead na sabihin nyo na, Amerika, pag inulit nyo pa na ganyan, Amerika ikunara. So, instead na ulitin mo pa yung sinabi niya minasang, pwede nang gamitin tong sore na lang. Okay, tinto ko yung sore dyan, yung sinabi ni Isang na Amerika iku. Baka mas sa minasang. So, Amerika ikunara or sore nara. Okay ka ba ngo kashimashou ka? Ano ibig sabihin ng okay ka ba ngo kashimashou ka, minasang? Dahil ka. Ihiram ng malaking maleta. Mashou ka, di ba? Di ba mashou ka yung shall I natin, di ba? Shall I lend you na malaking maleta? Bakit? Sa tingin nyo? Kasi nga, Amerika pupunta daw, di ba? Si Isang, ibig sabihin, kailangan mo ng madaming gamit, pwedeng ganyan. Para mas sa kaminasang. Or pwede mong sabihin na, o pag pupunta ka doon, kailangan mo ng malaking bag. Pwede mong sabihin niya na, okay ka ba ngo, bumili ka. Na yung bumili, minasang? Katahoga, yung kanina. Katahoga. I desyo. Minasang. Tayo dyan po, minasang, yung advice niya. Okay ka ba ngo, katahoga i desyo. Tayo dyan po, minasang. Ja, eto na. Kutsu o kao nara or kao no nara. Sabi ko kanina, pwedeng mayroon yung no dyan or wala. Minasang. So, if bibili ka ng sapatos. So, pinatopic natin dyan, minasang, yung pagbili ng sapatos. Ano yung pwedeng ano dyan? Pwedeng bigay mo advice or suggestions. SMD, katahoga, iyo, idesyo. Ibig sabihin, minasang, so, if bibili ng sapatos, it's better na bumili ka sa SM. So, paano naman pag sabihin niya na pwedeng yung brand o mas okay yung Adidas. Okay yung Adidas. Adidas ga Ides, mga ganyan. Pwede na yung ganyan minasang. So, walang problema. Suggestion or advice pa rin naman yan. Okay, mas ka minasang dito. So, dito, kutsu o kauno nara. So, pwede rin maging noun yan minasang, O kutsu nara. So, syempre, pag ang pinag-usapan natin is if sapatos, kutsu. Since noun nara, di ba? Kutsu nara. Ganyan lang siya minasang, pwede na. Kutsu nara, Adidas ga ides. SM で買った方がいいです。わかりましたか、皆さん。靴なら、靴を買うのなら、walang problema, unahin lang. Minsan, daijoubu? Dito. So, pag magbibigay kayo ng advice minsan, then, yan yung topic nyo dito. So, if, if sapatos, or if ang pagbili ng sapatos, lang, yan, ang ilalagay nyo dyan. Same lang din dito sa example natin, no? Sabi ni Isang, kutsu kaitai na, conversation. So, umuwi ng sapatos, sabi ni Bisang, kutsu nara, Adidas o katta ho ga iyo, SM de katta ho ga iyo, magaya minasang. So, ibig sabihin, pwede rin yung gamitin tong nara na to minasang, for example, sa conversation. Pag may ibibigay, may gusto kayong sabing advice dun sa sinabi ng kausap nyo. Di ba? For example yan, biglang nagsabi yung kaibigan nyo, gustong bumili ng sapatos. Ikaw may gusto kong i-advise sa kanya, ito maganda to, ganyan. So, gagamitin pattern minasang, yung topic na pinag-usapan nyo, then,
or anong topic na gusto mong bigyan ng advice, lagyan mo lang ng nara. Pag noun, noun nara lang. Pero pag may verb, lagyan mo ng nara minasang. Okay? Kutsu kao nara. Diba? Kutsu kao nara. Kutsu nara. Okay? Parimashita ka minasang. Minasang, daijoubu? Hi, Oh, Sensei. kung naalala nyo dati kasi, di ba may apat tayong conditional clause na ano? Si to. Alam si to. Si to. Si tara. Si ba form. Tapos si nara. Kasi yan, apat kasi yan. So once yung, di ba, if pa rin naman yan, di ba? Kapag yung apat na yan minasang nagsama-sama sa choices sa exam, alam niyo ba kung ano yung pinaka, ano, ano sila, ano yung pinakasagot, tamang sagot doon? So kung dati, na-explain ko na kasi dati na, oh, yung mga dati na turuan. Kita na kasi, ano muna. Pag si Tara kasi, general yan, kumbaga mas flexible, halos lahat pwedeng panggamitan. Pero pagdating sa exam kasi, minasang, isang clue yun na kay Naraha. Kapag yung main clause natin sa, ano, is more on mga pattern na nagbibigay ng advice, nagbibigay ng mga suggestions, mga ga-ides, no hoga, tahoga, mga ganyan, minasang, ba-ides, mga ganyan. Automatic si Nara na if ang gagamitin nyo dan. Okay, mas sa kami minasang. Then si To, nalala niyo si To. Si To naman, di ba, yung sa lesson 23 natin sa amin ng Nihongo, yung To, yung if natin na To, yung susunod na main clause natin, kailangan mga kusang nangyari, mga inevitable, di ba? For example, haru ni Naruto, Sakura ga sakimasu. Yung mga ganun, minasang. Naalala nyo ba si To na yun? Kono botan o osu to utsuri ga demasu. Mga ganun, minasang. Yung to natin. Yung tara naman, yung tara kasi madami, pwedeng gamit ni to, gamit ni ba, pwede kay tara yan. Pero may special na gamit si tara kasi yung after natin. Na after na matapos mo to, kailangan gawin mo yung main clause natin. For example, tabe tara, jimushu ni itte kudasai. Sabihin, pagkatapos mo kumain, pumunta ka sa office, ganun. Yun yung tara natin. Yung buffer naman, more on sa yung condition na if gagawin mo si A, mangyayari si B, parang ganun. Benkyou soreba, GLPT ni gokaku dekimasu yo. Makakapasa ka sa GLPT. Okay, pag sinara naman, ang magiging clue nyo kay Nara, ito nga, advice, suggestions yung main clause yung minasang. Okay? So, pag nag-review, ano naman yan. Sa bagay, hindi na lalabas to sa entry na exam kasi pang L4 to minasang eh. Sa entry siya na pattern, pero sa L4 lumalabas to na exam. Okay? So, baka di nyo na ma-encounter sa entry. Tingnan nyo to minasang, hindi ko nabura. Ripoto ga naina ni dashite kudasai. So, bakit tara ang dito minasang? So, ito yung tara na after. So, dashite kudasai, please pass pagkatapos nung report. Yung nara naman, ano ba yung sabi ko sa nara kanina? Ang clue nyo pag nara, yung main clause nyo dito is dapat mga advice. Okay? Advice, suggestions. Natsayasumi ni ryoukou suru blank, hayaku hotel o yoyaku shita hou ga ii desu yo. Ta hou ga ii desu yo, pattern minasan, giving advice. Diba? Anong ibig sabihin yan? Automatic, nara ang ilalagay nyo dyan minasan. Okay, mashita ka? Kahit sabihin natin na, for example, ryoukou suru to, suru nara, sureba, shitara, kahit yung apat na pagpipilian, nara pa rin ang pipiliin nyo dito minasan. Yung mga mag-N4 yan, tandaan nyo to. Kaya gawin minasan. Suzuki-masho. Dito, kono bota no osu nara, osu to otsuri ga demasu. So, otsuri ga demasu minasan. Ga demasu, intransitive kusang lalabas yung sukle. Okay, change. So, dito, to yung pwede dyan minasan. Idas ka. Kaya, mainichi benkyou suru nara, benkyou sureba, gokaku dekimasu yo. So, pag ganyan naman minasan, yung sabi ko kanina, yan, ba form naman. So, if gagawin mo, if mag-aaral ka, papasa ka. If gagawin mo si A, mangyayari si B.
Yun naman yung pinaka-main ni buffer, minasang. Ilas ka, minasang. So, sa exam, ma'am, ganito yung mga, kahit apat yan ang pagpipilian nyo. For example, ito, Owatara, Owareba, Owaruto, Owarunara. Owatara ang sagot. Okay? So, yun lang yung nara natin, minasang, ha? So, practicein nyo na lang. Pag, for example, sa Kaiwa, mga ganyan-ganyan. For example, sabi ng Japanese, Philippine Ryori tabi tayo na, mga ganun. Gusto kong kumain ng Philippine na, na mga Philippine dish. Siyempre, o paano mo ano mo yun? Paano siya bibigyan ng advice? Pwede mo sabihin na, Philippine Ryori nara. O kaya, Philippine Ryori, taberu nara. So, if kakain ka ng Philippine dish, if it's Philippine dish, so then, ano yung magiging suggestion or advice mo na? Pwedeng noun, nai nani ga ii desu yo, tabeta hou ga ii desu yo, mga ganun. For example, adobo toyu, ayan, adobo ga ii desu yo, mga ganun, minasang. Okay, mashita ka? Sa paggamit ng nara natin. Minasang daw, nara. はい、わかりました。 So, practicein nyo minasang, lalo pag sa salbaho kayo, gamitin nyo yung mga pattern para ma, mas mabilis yung ma-memorize. Okay. Next na tayo sa number 11 naman. So, dito, verb rule yung dictionary form, to. So, additional lang na gamit ito to, minasang. Okay? Kasi nga, sabi nga natin kanina, yung to, followed by inevitable, di ba? Yung kanina. For example, ito. Yung N4, konobota no osu to dowa ga akimasu. If you press this button, minasang, bigla magbubukas yung pintuan. Haru ni naru to, nakaling to. Sakura ga sakimasu. Yung mga ganyan, minasang, yung N4 natin. Pero sa entry, minasang, ang additional na gamit nito, use when you have noticed something you had not been aware of until that time. Often used to express surprise. The end of sentence is often in the past tense. And when you notice something, minasang, ha? So, eto, yung pagkagawa nyo ng dictionary form to natin, minasang, then dun nyo palang makikita na, ganito na pala. So, sabi nga dito, express surprise, minasang. Okay? For example, tingnan nyo to. Kigatsuku to, kigatsukimasu, minasan, at notice yan. So, kigatsuku to, when I notice, minasan. So, parang when na yung pinaka natin dito kasi parang time na yung pinakagamit nito natin dyan. Kigatsuku to, when I notice, nung na pansin ko, notice natin, di ba? Soto wa, sukkari, koraku natte ita. Natte imashita, minasan. Sukkari, completely, minasan, ha? When I notice, it has become completely dark outside. So, ibig sabihin, minasang, for example yan, nandito tayo sa loob, nandun kayo sa loob ng kwarto nyo, ganyan. So, hindi nyo pa alam na, hindi nyo pa napapansin na, madilim na sa labas. Okay? Nagad sa minasang. Kung hindi nyo pa alam na, nung lang, for example, napatingin kayo na, napansin nyo na, parang gabi na, or napakatingin kayo sa labas. Doon nyo palang nakita na, gabi na pala. Doon nyo palang kayo na, minasang, naging aware na, gabi na. So, yung mga minsan, yung mga biglaan lang na, natapos na yun, dapat nangyari na. Okay? And, example, machiawase no basho ni tsuku to, tomodachi wa mo kite ita. So, machiawase, minasang, machiawase no basho, meeting place, tsuku to, arrive, minasang. Okay? Ibig sabihin, nung pagka-arrive mo sa meeting place nyo, syempre, di mo pa alam na andun yung tomodachi mo, di ba? Na dumating na. Nung pagka-arrive mo, doon mo lang nakita na, doon na pala yung kaibigan ko. So, wala ka pang kaalam-alam, minasang, ha? Nalaman mo lang nung pagkarating mo pa lang. Nakagets pa yung tone na to, minasang. Sige. Mukashi, sondeta tokoro ni itte miru to. So, mukashi, yung past, minasang. So, itte miru to. So, nung trinay niyang pumunta sa tinirahan nila dati. Okay? Siyempre, pupunta yung dating tinirahan nila, di ba? Ngayon,
Siyempre, yung place na yun, siyempre wala siyang kalam-alam kung anong may nagbago ba or wala. Nung pagpunta niya doon, siyempre dapat may changes na. Hindi dapat masurprise siya. Yung pagpunta doon, minasang, Oki, biru ga tatte ita. Pagkapunta niya doon sa place na yung minasang, meron ng nakatayong building. Ibig sabihin, na-surprise siya na, ba't nagbago na? Dito kami dati nakatira ngayon, wala pang malaking building dati, pero ngayon meron na. So, yan yung pinaka-meaning yan sa ito, minasang ha. Minasang, dahil ba yung tone na to? Notice something you not been aware. Ha? Dapat hindi pa kayo aware dun sa main clause natin. Magiging aware lang kayo kapag nagawa nyo na yung nasa tone natin, minasang. Ilas ka? So, kahit nasabay natin naka-dictionary form to, minasang, dapat tapos na. Kahit sukot to, di ba, naka-dictionary form. Ibig sabihin, nung naka-arrive ka na, doon mo pa lang napansin. Doon pa lang naging aware na, doon na pala yung kaibigan mo. Same din dito sa itemir, kahit naka-dictionary form yan, pag ginamit mo sa to, minsan tapos na rin to. Ibig sabihin, nakapunta ka na sa lugar na yon, then doon mo lang napansin, doon ka naging aware na may building ng mga nakatayo, minasang. Okay? Itong example, basahin nyo nga, minasang. Kono kare wa totemo karaso desu ga. Minasang, anong ibig sabihin nito? Totemo karaso desu ga. Minasang, anong ibig sabihin ng kono kare wa totemo karaso desu ga? Masyadong maanghang yung curry. Karaso. Anong pattern to, minasang? Ah, I think Karaso. Tungso na pattern natin, minasang. Ano iba? To. Sensei, parang so this, it's look like. Parang ganun Ay. po. So, okay. Yung seems like, looks like natin. So, itong kaya na to, mukhang or sobrang mukhang maanghang. Okay? Looks like natin. Kara. Yung karay natin. Karaso. Pero, tabete miru to. Ibig sabihin niya sang, miru naman na pattern natin. Try to eat, di ba? So, nung tinry niya niyang kainin, diba? Kahit sabihin natin dictionary form, tapos na. So, tingnan mo na. Okay? Then, doon mo pa lang na-realize na, or doon ka pa naging aware na, igay ni, unexpected. Igay ni, karaku nakatta desu. Karaku nakatta desu, minsan ibig sabihin, unexpectedly, hindi siya maanghang. Kasi nga sabi mo nga, mukhang maanghang, di ba? For example, imagine lang, kare, mukhang maanghang, pulang-pula, mukhang maanghang. Pero nung tinikman mo na, dun ka pa naging aware na, surprise ka na, hindi pala siya maanghang, minsan. Nakakuha niya ba yung tone natin dito? So, pag ginawa yung isang action, dun pa lang kayo magiging aware. Okay? Then, syempre, may sense of surprise dapat yung main clause natin, minsan. Okay, mashita ka? Dapat wala kayong alam dun na na ganun ang mangyayari. Kumbaga, magugulat na lang kayo, ganito pala, yung ganun. Same lang din dito, minsan. Uchiyo deru to. So ano yung scenario natin dito? Tayo, pagkalabas natin ng bahay, ano yung napansin natin? Ame ga futteita. Futteita, minsan ibig sabihin, umulan. Tapos na. Futteimasu, umuulan pa lang. Nagets ba, minasang? So, ibig sabihin, nung hindi pa tayo lumalabas ng bahay, wala tayong kaalam-alam na umuulan na pala. Okay? For example, yung bahay mo, nakasara kasi yung mga bintana, ganyan. Tapos soundproof, hindi mo narinig yung ulan. Pagkalabas mo pa lang, doon mo pa lang nalaman na umuulan pala. Nagulat ka, umuulan pala. Okay, may sa kami sa to natin na to. Basta may halong surprise sa niya sa ha. Moratta, presento o akeru to. So, pagkabukas daw niya ng regalong natanggap niya, okay? Moratta presento, minsan. Presento o akeru to. Atarashi ketai to okane ga haite imashita. Haite imashita, minsan. So, ano naman ng scenario natin dito? Binubuksan niya yung regalo. Siyempre, yung regalo, usually, di naman natin alam yung laman, di ba? Tama.
So, yung expect mo yung regalo, kung ano, expect mo na yung regalo mo, kung ano lang to siguro, mga damit lang, ganyan-ganyan lang. Pero nung pagkabukas niya, anong nakalagay? Anong height tema siya yung nakalagay? Bagong cellphone at pera. 8,000. So, yun. Nagulat siya minasang na, pagkabukas niya, mayroong bagong cellphone at pera. Okay? Yun. Siyempre, hindi naman niya alam yung laman ng ano, di ba? Hindi naman alam yung laman ng porsyento. Nalaman niya lang no, nung binuksan niya na minasang. Baka may ka? Reizo ko akeru to. So, eto pagkabukas din. So, pagkabukas niya ng ref, siyempre siguro, ang alam niya, pagkabukas niya ref, ang meron nito? Keki ga atta. Keki ga arimashita. Ibig sabihin, merong cake minsan nung pagkabukas niya. Ibig sabihin, wala siyang ka-idea na may cake pala sa loob. For example, ang alam niya, wala namang cake doon, pero may bumili pa, may naglagay doon. Nagulat na lang siya, yun, may cake na pala doon. Okay? Mega Sameru to. So, minasang, sino mo nakakalam ng Mega Sameru? Minasang, Mega Sameru. Ano, namulat ang mata? Okay? Mulat ang mata, for example, di ba, tulog kayo. Yung parang pagkagising na, alin po nga, parang gamesa, nagising lang kayo. Mega Sameru na yun. Okay? Nagising. Iba naman yung okimas. Ang okimas kasi, ito yung gising na babangon. Pero pag yung nagising ka lang na, yun nga, gulat ang mata mo na, yan, Mega Sameru yun. Mega Sameru to. Kung nagising siya minasang, eiga ga owatte shimatta. So, nung pagkagising niya minasang, gulat siya na, tapos na pala yung movie. Natapos na yung movie minasang. Ilas ka? So, wala siyang kalam-alam na tapos na yung movie. Nalaman niya lang na tapos na nung pagkagising niya minasang. Okay? Yung Mega Sameru minasang ha, nagising lang yan. So, hindi ka bumangon, basta open mo lang yung mata mo na gising ka, ganun lang. Okay? Sige wa, shawa o aberu to. So, pagka-shower niya minasang, take siya shower, shampoo ga nakunata. So, naubos na daw yung shampoo. So, wala siyang kalam-alam na, wala na palang shampoo minsan. Nung nag-shower na siya, doon niya napansin na wala palang shampoo. So, yan yung tone natin minasang ha. Ilas ka? So, yung tone natin, yung inevitable din, itong may sign of surprise minasang ha. Okay? Tandaan niyo lang tong tone na to. Ilas ka minasang sa dictionary form tone natin? Minasang, daw desu ka? Sa to. Hi, Sensei. So, sabi ko nga sa inyo minasang para mas mabilis yung ma-memorize yan. Maggawa kayo kahit isa, dalawang example na kabisado nyo. Alam nyo bakit doon sa minasang, okay? Meaning niya. Mga ganyan, yung sabi ko nga kanina, na wala kayong kalam-alam, naging aware lang kayo nung natapos nyo yung verb natin dito. So, minasang, ito naman, nai nani tara, mo na jitsukai kata ga aru. So, yung topic natin tayo na yung to natin. So, pwede rin si tara doon. So, syempre, yung paano ba yung to kanina? So, yung mga bagay na hindi mo alam una, then after gawin mo isang action, doon mo lang maging aware or doon mo lang malalaman yun. So, same lang din sa tara, minasang pwede rin gamitin yan. For example, Okojo ni agaru to, Okojo ni agattara, Tokyo Sky Tree ga mieta. So, sa scenario na to, for example, nasa loob kayo ng building. Then, syempre doon, di nyo pa alam. Wala kayong ka-idea or di nyo alam na once na pumunta kayo sa rooftop, kitang-kita doon yung sky tree. So, sa scenario to minasang, pagkaakyat nyo doon sa rooftop, doon nyo nakita yung sky tree. So, doon nyo palang nalaman minasang. Okay? So,次、発車のベルが鳴っているので、飛び乗ると、飛び乗ったら、反対方向の電車だった。So, ito minasang, nung narinig nyo yung bell nung papalis na tren na, so, hinabol nyo yun. So, pagkasakay nyo, so, syempre, wala tayong ka-idea kung anong tren yun. Kumbaga, hinabol lang natin yung makasakay tayo doon. Noruto, no, tara, di ba?
Pagkasakay natin, doon na natin tayo naging aware, doon na natin nalaman na yung densya na pala yun ay hantay hoko. Pag sabing hantay hoko, minasang opposite direction pa nung pupuntahan natin. Okay? So, ibig sabihin nun, yung trend na yun na sinakyan natin, wala tayong ka-idea, yung pagkasakay nyo, doon nyo pa lang napansin na, baliktad pala to. Opposite direction pala to. Okay? Yun. じゃあ、就職試験の結果の連絡だと思って、急いで電話に出ると、出たら、間違い電話だった。So, dito naman minasang, so mayroon da. So, so nagmamadali siya na sagutin yung tawag. Okay? So, pagkasagot, dahil iniisip nga daw niya na, kumbaga, tawag daw yun about dun sa result ng employment exam niya. Diba? Then, pagkasagot niya, so instead na yung result ng exam yung pag-usapan nila, yung pala, matchigay denwa. Ibig sabihin, wrong call pala minasang. Okay? So, nalaman nila wrong call lang yun syempre, nung sinagot niya na yung tawag. So, dito minasang, same example natin sa to kanina. Pinalitan lang natin. Kaya sabi mo kanina, yung to natin kanina, then yung tara, onaji. Pwede. So, tandaan lang minasang na, so yung mga bagay o na hindi nyo alam nung una, so, malaman nyo o maging aware ka lang after nyo gawin ang isang action. So, often used to express surprise din minasang ha. Then usually yung nasa main clause natin, kailangan lagi naka-past tense. Yun lang kailangan yung tandaan minasang. Ay, okay dyan minasang ha, sa pattern natin na hodo. So, ito yung sabi ko kanina, pang N4. Pero wala sa amin ni Hongo. Ewan ko, na-discuss sa inyo to dati. Familiar ba kayo dito minasang sa Ewa, B, Hodo, adjective na ides natin? So, tandaan nyo lang, A is not as B. Radya ba minasang? So, always negative yan. Sabi nga nito, densya wa Shinkansen Hodo, hayap ko na ides. So, ang densya daw ay hindi mabilis gaya ng Shinkansen. Siyempre, alam naman natin ng Shinkansen is mas mabilis kasi, di ba minasang? So, pag binaligtad nyo yung pattern natin na yan, kung sa N4 natin, or N5, yung yori natin, magiging Shinkansen wa densya yori hayai desu naman yan. So, pag sa yori kasi, usually, positive yung adjective natin dito. Pag hodo, negative minasang. Okay? So, then, yung hodo na isa, ewan ko, na-discuss sa inyo to dati, si ba hodo minasang. Verb, ba form, verb dictionary form, hodo. So, dalawa minasang ba form at dictionary form hodo ang pinagsama. So, yung ba form nyo ba? Naalala nyo pa ba yung conjugation? Pag group 1, di ba? Change E to S sound minasang, add ba, pag 2 and 3, pag 2, umitmas, reba, 3, so reba, special natin magiging kureba. Okay? The more someone does something, the more. Tapos yung result. Kung ba yung pag the more na ginawa mo to, the more na magiging ganito yung result. Ang ibig sabihin yan, minasang. So, kung anong ginamit yung verb sa dito, minasang, yun din ang gagamitin nyo dito sa pangalawa. Okay? So, for example, minasang, Nihongo wa, so in Japanese language, 勉強すればするほど難しくなる. So, dito minasang, pag yung mga group 3, kahit wag nyo nang lagyan ng, kahit i-shortcut nyo ng suru na lang. Sa group 3 lang to ha. Benkyo sareba. Kung lalagyan nyo ng benkyo, walang problema. Pero shortcut lang kasi. Benkyo suru. O benkyo suru hodo. Walang problema minasang. Pero pag group 3, pwedeng omit na yan. Naintindihan ba? So, maging soreba, suru hodo na lang. Kung ilongkat ka, walang problema din. Benkyo sureba, benkyo suru hodo muzukashiku na. Ibig sabihin minasang, sabi nga, the more, di ba? So, the more na mag-aaral daw siya ng Japanese minasang, the more na humihirap. Gets ba minasang? The more I study Japanese, the more it gets difficult. So, isa lang yung verb natin dito minasang ha? Sa sureba, tapos sa hodo. So, yung magbenkyo. Okay? Yeah, ito minasang. Itong example next.
Kanojo no kao o mireba miru hodo utsukushiku naru. Ito naman minasang. The more na, ano yung verb natin? Mireba. Tinitingnan The yung more mukha. na I look or titignan yung mukha ng girlfriend niya, the more na, ano to minasang? Anong kanji to? Minasang. Kanji, nanto yung desu ka? Utsukushi. Minasang, beautiful natin. Utsukushi. So, utsukushiku naru. So, the more na titignan daw yung face ng girlfriend niya, minasang, the more na, parang gumaganda daw. Okay? Pakimashita kami minasang, the more natin. Parang sabihin na, the more you practice, then, the more na, gagaling ka sa Nihongo. Parang sabihin nyo, the more na practice, ano yung practice natin? Tenshu? Minsan, anong sabihin natin, the more you practice, the more na gagaling ka sa Nihongo. Parang sabihin yun. Tenshu? Pattern. Sureba. Sureba. Then, same verb, pwedeng mawala yung renshu, pwedeng i-diretso natin sa suru. Okay? Renshu. Suru. Yung hodo natin, kasi yung mean natin. Suru hodo. Nihongo ga. Nihongo. Juzu ni naru. Nihongo ga. Jouzu ni. Jouzu ni naru. Gets mo, minasang? Ito, yun ba lang yung meaning yan? The more na mag-practice ka, the more na gagaling ka sa Nihongo. So, yun yung the more na pattern natin yung sabi nga na ba form ba hodo. Okay? Ilas ka, minasang? Ba hodo natin na pattern. So, yan. So, sa N4 lumalabas din to. Ilas ka. Ngayon, punta tayo sa pattern natin sa pang-entry na ba form. Si hodo. Okay, minasang. To describe the unusual condition or degree of noun. Okay? Unusual condition. By using as an example, then describing things in a extreme way. Okay, ito minasang, pag mag-ano ka ng mag-describe ka ng mga nouns or magbibigay ka ng mga extreme example ng mga nouns. Okay? Ang conjugation natin dyan, verb dictionary form, noun form, tie, adjective, plain, noun na adjective. Wala yung na adjective natin. Na adjective. Tapos, syempre yung noun natin, hodo. So, walang conjugation dito, ha? So, na adjective hodo, noun hodo lang. Dahil ba minasang, walang da, walang na, walang no dyan. Okay? Then, kurai. So, si hodo na to ng pattern natin, pwedeng palitin si kurai. More on kaiwa. Sa mga casual na lang. Hodo, mas polite yan. Pwedeng sa kakikotoba, mga ganun. Pag sa kakikotoba, pwede sa mga speech, pwede sa mga reports mo mag-minasang. Okay? So, giving extreme example, minasang, ha? Describing things in extreme way. For example, so, eto minasang, ano futago wa, futago is twins. Ryoshin mo, machigaeru hodo, yoku niteru. So, ibig sabihin, minasang, ano sa atin yan? Ang topic natin, yung twins. So, yung twins daw na yon ay, yoku niteru. Yoku, sobrang magkamukha, minasang. Dahil, so, ito yung pinaka-top 10. Ngayon, tingnan yung hodo dito. So, ibig sabihin, ang pinaka-main natin dyan, magkamukha yung futago. Ayun, yung gamit ng hodo dyan, magbibigay tayo ng extreme example. Bakit natin nasabing sobrang magkamukha yung futago na yun, yung kambal na yan. Okay? Then, yung extreme example natin na nakalagay dito, Ryoshin mo machigaeru. Ano ibig sabihin ng Ryoshin mo machigaeru, minasang? Ryoshin mo machigaeru. Machigaeru, mistake, di ba? Ibig sabihin, Kamali yung parents. kahit parents sa minasang nagkakamali. So, ganun yung extreme example natin, gaano sila magkamukha. Baka mas na kami nasang. The twins look alike very much that even their parent mistake
them for each other. So, sa sobrang magkamukha nila, minasang, to the extent na magkamukha sila, yung kahit parents na is nagkakamali na rin. Nagets sa minasang? Extreme example ng bakit sila magkamukha ha? Yan. Konshu ni yaranakireba naranai shigoto. So, so ito yung pinaka-topic natin minasang. Ano lang to, modifying clause natin. May natin si shigoto. Anong shigoto yan? Shigoto na? Anong klaseng shigoto? Ito yung pinang-modify natin. Ano yung yaranakireba naranai minasang? Yaranakireba naranai. Yung work na kailangang nakireba naranay, di ba? Must do. So, yung work na kailangan gawin daw within this week, minasang. Okay? Konshutsu. This week. Dahil ba, minasang, yung topic natin? Yung work na kailangan gawin or tapusin this week or gawin this week, yamahodo ga aru. So, ibig sabihin, minasang, may trabaho daw siyang kailangan tapusin this week. So, yamahodo, ibig sabihin, Parang mountain. ibig sabihin, may tinutukoy yung minasang, gaano karami yung trabaho niyang kailangan minasang. Parang gabundok daw or parang bundok daw yung karami. So, doon niya yung extreme example minasang. For example, yung mga kailangan niyang, for example, yung mga files, sobrang taas na nung files. Kunwari, ganyan nakataas yung files na kailangan niyang tapusin minasang yung work niya. Okay? Kaya sabi niya, yamahodo ga aru. Dajables ka minasang. So, ganoon karami yung gaano karami yung ano niya, trabaho niya minasang? Yamahodo. Pag sabing yama, pag sa work na minasang, sobrang tambak na ibig sabihin. Okay? Pag sabing yamahodo ha, minasang pagyama. Okay? Hindi bundok ha, may bundok siyang gagawin minasang. Pinang-example lang niya yung yama kung gaano yung karami yung gagawin niyang trabaho. Okay? Ilas ka minasang. Okay, yato, analyze natin tong next example. Yasumenai. Yasumenai hodo gashi desu. So, yung speaker natin, sinasabi niya na siya ay busy. For example, watashi wa yasumenai hodo isogashi desu. Isogashi desu. So, ibig sabihin niya, si speaker natin ay busy. Gaano siya ka-busy? Hindi siya makapagpahinga. To the extent na, okay, to the extent na hindi na siya makapagpahinga. Okay? Wala na siyang time magpahinga minasang. Nagets ba yung ano natin, yung hodo natin? So, extreme example dapat minasang. Yan. Koi ga, for example, kino, koi ga denai hodo utatta. For example, kino minasang, kahapon daw kumanta siya. So, paano siya kumanta? Describe natin paano siya kumanta minasang. To the extent na Koi ga denai, pag sabing koi ga denai, wala na siyang boses, pause na. So, ganun kagrabe siya kumanta minasang. Siguro baka dito, dyan, magdamag siyang kumanta, kaya wala siyang boses minasang. Okay? Na-gets ba yung hodo natin? Kaya sige, shinu, ano yung shinu? Shinu. Ano yung shinu natin? Shinu. Today. So, shinu hodo, atama ga itai desu. So, sabi ng speaker, masakit ba yung ulo niya? Gano'ng kasakit? Para sa mga Nakakamatay. Shinu hodo, parang sobrang sakit, parang mamamatay na daw siya minasang. Ganun kasakit yung ulo niya. So, pag may mga ganyan minasang na pag magbigay ng extreme example, hodo ang gamitin niyo, ha? Dahil ba minasang? Eto. Isugashi ulit. Mizu mo nomu jikan ga nai hodo isugashi desu. So, busy siya to the extent na jikan ga nai. Na kahit na pag-inom ng tubig ay wala minasang. Siyang oras ng uminom ng kahit tubig lang. Okay? Ganoon siya ka-busy. Okay? Ganay na ano niyo ba yung sa hodo minasang ha?
Ito, kotoba ni dekinai hodo utsukushi keshiki da. So, keshiki minasang scenery. Okay? So, beautiful scenery daw. So, ibig sabihin, for example, nakita mo yung Mount Fuji. Ay, Mount Fuji, sobrang gandang. Ang ganda nung ano, yung scenery niya. So, sobrang ganda nung scenery niya, minasang. Yung view Hindi siya niya, makapagsabi. to the extent Wala na, nang, wala ang nang pagsabing kotoba ilalagay. ni dekinai minasang, can't express with words. Okay? Pag sabing can't express with words, kumbaga, wala siyang masabi, minasang. Okay? Sobrang ganda, wala akong masabi. Parang gano'n ang ibig sabihin niya. Okay, mas kami minasang. For example, gano'n ka, for example, gawin yung oreshi yan. Oreshi, masaya, di ba? O gano'n ka kasaya. Kotoba ni dekinai hodo, oreshi desu. Di ba? Pwede rin yun. Daijoubu desu ka, minasang? Ano pa ba yung mga ano? For example, paano mo sabihin niya sa, di ba, pagod tayo, pagod kayo. Paano sabihin na yung pagod niyo is parang to the extent na hindi na kayo makapaglakad. Kasi for example, pagod ako sa trabaho, to the extent na hindi ko na kaya maglakad. Paano sabihin yun, minasang, na yung pagod niyo is to the extent na hindi na kayo na makapaglakad. Ano yung hindi kaya maglakad? Aroy de kinay. Aroy de kinai. Ay, aroy de Aroy kinai. de, Pattern. aroy de, Potential mo syempre. Arukimas ba? Anong potential ng arukimas? Tapos syempre, not able, di ba? Not able to walk. So, aruke nai, minasang. Di ba? Aruku. So, ito sound, aruke nai. So, aruke nai hodo Hodo. tsukare Tsukare. ta. Ba't sa right? Tsukare ta, minasang. So, describe mo yung pagod mo, minasang, na? Halos di ka na makalakad. Okay? Ganoon ka kapagod. Okay, mas ka, minasang. So, for example, pumasa ako sa JLPT. JLPT ni gokaku dekimashita. Gokaku shimashita. Mga ganyan. Gokaku dekita. Then, so, syempre pumasa ka. Then, sobrang saya ko. Na? Hindi ko mapigilang umiyak. Parang ganun, okay? Or naiiyak na siya dahil sobrang saya. So, dinescribe niya minsan hanggang siya ka siya yung tipong naiiyak na siya. Yung parang tears of joy, parang ganun. So, ano ba yung mga iyak na minasang? Lumuluha, yung luha, in tears of joy, luha. So, namida, di ba? Namida. So, namida. Namida ga, siyempre ang lalabas, deru. So, namida ga deru hodo. Then, masaya, eh, oreshi desu. Yung minasang. Daijoubu? Gano'n siya kasaya? So, for example, eh, yung exam, for example, yung exam nung ano, yung GLP 2 and 4 nung ano, nung December, ay mahirap. Sabihin, yung GLPT N4 nung December, may sa yan na yun. Ay mahirap to the extent na wala akong masagutan. Paano sabihin yun? Paano natin describe yung mahirap? Anong walang masagutan, minasang? Sobrang hirap daw ng N4 daw na, no? Wala siyang masagutan. Paano sabihin yung minasang? Diba? Siyempre, Muzu, Hashi. Yan yung pinaka-main natin na ano, Muzukashi desu. Ngayon, modify natin yung Muzukashi, bigyan natin ng extreme example gamit yung Hodo na mahirap to the extent na wala siyang nasagutan. Ano ba yung sagot, minasang? Ano ba yung sagot to answer? Ay, mas, diba? Wala siyang nasagutan. So, nani mo? Pag kotae, diba? Kotae. Kotairu. Siyempre,
wala siyang nasagutan minsan, usually mas maganda potential pa rin yan. Okay? Kotai rare nai. Ah, So, kotai rare nai, wala siyang nakayang sagutan kahit isa minasang. Kasi iba naman yung pagsabing kotai nai lang. Ibig sabihin, wala siyang sinagutan talaga. So, choice niyang hindi niya sagutan. Kotai rare nai, not able to answer yan. Okay? Kaya ba minasang? So, ganun daw ka, hirap. Ano pa ba yung mga andyan? Usually, ganyan naman yan. Pag may extreme example kayo minasang ha, ilas ka. Kodo ang gagamitin nyo. Roger. So, yun yung isang kodo natin. Okay? Then, review nyo lang yung kodo natin kanina. Si Iwa, B, hodo, adjective na ides natin. Si ba form, ba hodo natin. So, gamitin nyo sa mga niyan sa conversation na. Sa kaiwa minasang pag may chance kayo. Okay, hodo. So, ibig sabihin yung hodo natin minasang kanina, pwedeng i-change yan ng kuray. Okay? 声が出ないくらいだった。死ぬくらい頭が痛いです。暗いぐらい pwede mo yan. 死ぬくらい頭が痛いです。So, tandaan mo yan ha, pwedeng maging kuray yan. Dahil ba minasang? Sa hodo natin. So, sa next mga lessons natin, may isang hodo pa tayo. Yung hodo 9 naman yun sa kanan. So, yun lang minasang ang hodo natin. Uy, sis, matapos na rin naman. Diyan, may tanong sa hodo minasang. Hodo. Describe things in extreme way. Basta yung mga extreme example yung minasang ha. Yan. Pwede yung sabihin dyan na, for example, ba yung lasing. Sa kalasangin niya, hindi niya alam yung pangalan niya. Diba, may ganun? Sobrang kalasingan, yun, hindi niya kayang umuwi, mga ganyan. Hindi niya alam pangalan niya. So, pwede yung gamitin niya minasang. Namae ga wakaranai hodo yopparatte ita. Mga ganun. 自分で帰れないほど酔っ払っていた. Sa sobrang kalasingan niya, hindi siya makauwi. Hindi na niya alam yung pangalan niya. Yung mga ganun, minasang ha. Paramashita ka minasang. Yan ang, daijoubu? Dito. Hi, Sensei. Hi, Sensei. Hi, Sensei. Okay. Gamitin yung hodo natin na yan. Sobrang lamig. Gano'ng kalamig? Into the extent na ayaw ko nang lumabas ng bahay. Mga ganun, di ba? Uchiyo, dekakenai hodo. Mga ganun. Denai hodo. Detakunai hodo. Samui desu. Mga ganun. Gano'n siya kalamig. Di ba? Or kaya, sobrang lamig to the extent na nagsusot ka ng ng 5 damit. Mga ganun. Pwedeng kasabihin yung gaminasang. Di ba? Gumay. Gomay hodo. Di ba? Fuko gomay kiru hodo. Kasi kiru, to wear, di ba? Kiru hodo. Samui desu. Mga gaminasang. Or kaya, shinu hodo. Di ba? Mayroon ganyan. Sobrang lamig na yung, for example, mga 20, 30, negative 30 degrees, mga ganyan. Negative 50 degrees. Mga sobrang lamig na shinu hodo. Samui desu yo. Okay? Di ba? Or kaya, soto ni detara, soto detara,凍る、皆さん mag-freeze ka, 凍るほど 寒いですよ. So, lang, i-explore nyo lang kung paano gawin sa hodo minsan, mag-example. So, yung assignment pa rin natin dyan, create kayo ng mga example nyo. Pag di kayo sure, message nyo sa akin, PM nyo, then
or sa GC para ma-check natin kung pwede ba yung mga example. Okay. Sabi ko nga sa inyo, minasang, kailangan kabisado kung paano gamitin yan, ha? Si Hodo. So, pinaka-best way dyan, mag-memorize ka ng isang pattern na mabilis lang ma-memorize, then, kayang-kaya nyong makuha agad yung meaning. Diba? For example to, itong memorize ko, pag sabing Hodo, na pattern na giving stream example magayan. For example, yung ano ko dyan, Shino Hodo at Tamagaitai desu. Kasi nga, masakit yung ulo niya to the extent na para mamamatay na siya. Ganoon kasakit yung ulo niya. Mga ganun minasang, okay? So mga parang tinuturuan lang din yung sarili niyo. Kailangan, for example, paano ba yung Hodo? Alam niyo kung paano explain ano yung rules, ano yung paano siya gamitin. Dapat alam niyo din minasang. Hindi lang basta Hodo na, ganito lang yung meaning lang niya. Okay? Baka may kami minasang. Kaya pag for example, may nagpaturo sa inyo, yung mga wala dito ngayon, paano gamitin yung Hodo? So, dapat, ang i-aim nyo minasang, yung parang kaya nyo ituro din. Okay? So, syempre, sabi ko nga sa inyo, try nyo munang yung sarili nyo. Parang turuan nyo yung sarili nyo. Paano ba yung Hodo? Kung parang mag-simulate lang kayo na yung turuan nyo yung sarili nyo. Parang wrench na rin yung sarili nyo minsan. Ha? Ilas ka. Kaya mas mabilis yung ma-memorize. So, yun lang minasang yung Hodo natin na. So, ilan bang pattern tayong tatlo? Ay, may tara, to pala kanina, tas Hodo. Tas Bahodo. Tas yung Hodo na natin. So, bukas sa minasang, try natin tapusin yung kanji. So, kanji day 5, day 6, day 7, tatapusin ko lahat yun para, kasi, parang next week pa ng Monday, Tuesday pa yung next na Benkyo kayo ulit. Pero, ano ulit ako eh, oso bang ulit ako. Okay, mas kami minasang.